Hello guys, welcome dito. Meron akong special session. Um, Gagawin ko lang yung sa VLAN, yung paano ba hinahati, ano ba yung, um, paano natin masasabing anong ginagawa ng VLAN. Ito, by default kasi, um, yung computer natin, or I will not say computer, yung switch natin is nasa isang VLAN sila. Ano ba ibig sabihin ng VLAN? Yung VLAN kasi, connected sila. Halimbawa sa isang, pag sinabi natin, hinati natin, gumawa tayo ng VLAN. Parang sa isang switch, parang nagkaroon ng maraming, parang hinati na, bin-breakdown natin yung switch. As in, yung hindi sila nagkikita. Parang ganun. So, papakita ko sa inyo yung concept ng VLAN. Sa mga, para mas maintindihan natin, yung mga iba, ano ba nangyari sa VLAN na yan? So, kapag wala tayong pin natin, yan, desktop natin. Pag wala tayong router, meron tayong tinatawag na API pa, automatic IP addressing 169. Yung lalabas yan. So, kasi wala tayong router. So, yan ang lalabas automatic yan. So, let's do static routing. 192.168. Op, 168.1.1. Okay, then. Send yan, okay. To, lagyan ko lang. Static 192.168.1.2. So, okay na yan. So, dito naman, lagyan ko siya ng static 92.168.1.3. So, meron tayong tatlong computer. Mas maganda si 11, 12, 13. So, tama yan. So, kung ganito, pwede nating mapping ang isa-isa. Wala tayong router, pero meron tayong manual na IP address. Nakakonect sa fast Ethernet 01, 02, 03. So, ping ko yung PC12, which is 2 siya. Ping 192.168.1.2. Yeah, replying. So, nagre-reply si 3. Magre-reply sila. Ano yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yung port na yan, nag-iisa yan, nasa VLAN 1 sila. Pwede nating i-breakdown tong mga yan na hindi sila magkikita. Ano yung ibig kong sabihin? Kasi, kahit saan ka maglagay dyan is magkikita sila. Kumbaga, they can ping each other as long as same yung IP address nila. Pero pag hiniwalay ko to, binreakdown ko to, nilagay ko ng VLAN 10, gumawa ko ng VLAN, tapos nilagay ko yung mga port na to, hindi na sila magkikita. Although isang switch yung physical yung nakikita nyo. Ano ibig sabihin nun? So, ganito. Yung VLAN kasi, i-breakdown natin siya na hindi na sila hindi na sila nagkikita. As in, parang may, ano ba, ginawa ko tong dalawang VLAN, VLAN 1 to, ito VLAN 2. So, kahit na same yung IP address nitong tatlo na to, basta kung yung isa nalagay mo sa VLAN 2, hindi nila makikita yung kabila. Yung member lang ng VLAN, same VLAN, sila lang yung nagkikita. Ganun yan. So, let's try the concept. Paano ba gawin yan? Ganito yan. Um, ito na. Kung makikita niyo dito, let's enable Control Shift 6. So, show VLAN para makita nyo. Para malinaw yung ano natin. By default, itong mga to is belong sa VLAN 1. Ibig sabihin nun, itong tatlo na to,
Sa default, wala kang ibang VLAN. So, lahat yan, nagkikita yan kasi they are member ng isang switch. So, parang gagawa ko ng switch sa loob ng switch. Parang ganun yung VLAN. So, paano gawin yan? So, gawa ko VLAN 2 na lang. So, do show VLAN brief. So, may VLAN 2 ako. Pero wala naman siya nakalagay na port pa. So, lagyan ko ng pangalan. Name. Sabihin ko, net 2. So, do show. So, meron akong VLAN net 2. Pero mag-assign ako ng port dyan na sabihin ko si 11 to 20. Paano mag-assign? Exit ako. Exit. Kuha ko ng range. Interface. Range. Anong range yung gusto mo? FA0. Hindi. 11. 0, 11. From here. From this. Hanggang this. So, FA hanggang 20. That's it. So, napili ko na. Kung makikita mo, may if range. So, sabihin ko, switch port. Access. Ibig sabihin, lagay kita sa VLAN 2. Okay? That's it. So, when you do show VLAN brief, so, tingnan nyo, yung 11 to 20 member na siya nun. Ito yung gusto kong concept na makuha nyo. So, kukunin ko ngayon yung ganawig VLAN 3. Gawa ko ng VLAN 3. Exit. VLAN 3. Ang gagawin ko is name net net 3. So, exit ako. Punta ako sa interface range up interface range. So, bakit ganun? So, kunin ko tong si 21, from 21 hanggang 24. Copy. From 21 to 24. Yan. Tapos, lagay ko sa VLAN 3. Switch port. Access. Ibig sa access, lagay mo sa VLAN 3. So, ayan na. Nalagay ko na siya sa VLAN 3. Do show VLAN brief. So, ang nangyari ngayon, meron tayong switch. Pakita ko sa inyo. Meron tayong switch. Yung first switch natin, 1 to 10. Ayan, 1 to 10, belong siya sa VLAN 1. Ano ibig sabihin nun? Ngayon, since lahat ng nakonect sa 1 hanggang 10 is magkikita sila like this, 1 to 3. Napiping mo isa-isa. What if ilagay ko to sa net 2? Itong PC2 lagay ko sa net 2, which is any port dito sa 1 to 20. So, ngayon tatanggalin ko. Tingnan nyo. Lagay ko siya sa, let's say sa 11. 11 to 20, that will be VLAN 2. Hindi na sila magkikita ngayon. Wala nang makakita kay 12 ngayon kasi tayo lang natin mabuo. Ngayon, ito, bigyan ko kayo ng bonus. So, kung gusto niyo mawala lahat yan, pag kinabit natin, katulad nito, tingnan nyo guys. Diba? Kinabit ko ulit siya sa 3. Tingnan mo, hindi mo pa uli mapiping yan. So, gawin natin dalawang technique. Since nandito na rin tayo, exit interface range. Pila ko ng range na gusto ko gawin na. Pwedeng isa lang. Pwedeng interface path Ethernet 01. So, interface range FA 01 hanggang 24. Spanning tree port fast N. Ano ibig sabihin nun? Kasi pag naka-spanning tree port fast na yan, hindi na siya mag-check pa.
So, pag nilagay mo yan, active agad siya. Tingnan nyo. Diba? Hindi na tayo maghintay. So, since ito nasa 11, hindi niya kayang iping. Hindi niya mapiping. Hindi mapiping ni 11 to. Si 2, hindi mapiping yan. Hindi niya mapiping. Si 3 gusto may ping. Si 2, hindi rin mapiping. Ping 192.168.1.2. Hindi niya mapiping yan. Kasi, si ano is nasa ibang switch na. Kung nakikita niyo tong physical, parang bin-breakdown natin yan. Yung 1 to 10, bin-breakdown natin yun. 2, 4, 6, 8, 10. Parang ibang switch yan. Itong 2, 4, 6. Parang ibang switch na naman yan. Although, nag-i-exist siya sa isang switch, parang bin-breakdown natin. Hindi nakikita yung mga yan. Unless meron tayong router. Tapos gagawa tayo ng trunk. So, nakita niyo yung tatlong yan. Let's check. Dito naman, ibalik ito. Ay, mapiping mo pa siya, no? Siyempre, member pa siya si 3. Mapiping mo siya. Kasi same member kayo. Si 3, nandun siya sa fast ethernet 1 and 2, di ba? Which is member 1 to 10. How about ilagay ko si 3 sa ano? Sa 21. 21 kasi is bilang 3 na yan. So, wala na sila. Hindi na mapiping na lahat. Hindi na sila magkakaping lahat. Kasi they are completely separated. Different bilan. Wala na mapiping. Hindi na nila mapiping. Wala na, bawat isa, wala na mapiping siya, no? And then, paano lang sila magkikita kung meron kayong router? So, sige, since, sabihin natin, ilagay ko lahat sila from 11, para magkita sila. So, 11 nakalagay itong isa. Since alam natin 11 to 20 is bilan to yon. So, lagay ko siya sa 12. Tingnan nyo ito. Magkikita uli sila. 13. So, that's the thing. Kita uli, di ba? Since, kasi member sila ng kasi, nilagay ko siya dito sa 11, 12, which is isang switch na naman to. Nandito sila, yan. Kaya nagkikita uli sila. Once nilagay mo isa dito, at isa dito, hindi sila magkikita. So, we can both lagay natin sa 21, 22, 23. They will meet for sure. So, ganun yung concept ng bilan. Pine-breakdown natin sila. So, let's try again. Lagay ko to sa 21. Wait lagay ko sa 21. Kasi that's bilan 3. 21. Tapos to, 22. And this, 23. Basta same bilan sila, they will meet. Or kung gusto niyo magkita sila, lagyan niyo sila sa, lagyan natin ng router. And that will be the second continuation itong video. Gagawin ko lang para magkita itong tatlo. So, 23. So, magpiping na pa rin sila. They will still meet. 1, 3 nakikita niya. And then si 2. Ayan, nakikita pa rin. So, yun yung sana natin Yun yung concept ng VLAN kung paano siya gumagawa. Ngayon, papakita ko yun sa second kung paano magkikita tong tatlo using the router. Ngayon kasi kailangan lagyan mo ng manual IP address kasi wala nagbibigay sa kanila ng manual ng automatic IP address. And for them to meet, kailangan ng talagang IP address. So, wala sila now. Since wala nun, kailangan mo i-manual and then pag walang IP address, hindi sila magkikita.
kailangan within the same network sila. So that's all for now. Yan yung concept ng VLAN. See you sa next. May part 2 to. Lalagyan ko ng router. See you. Bye for now.